humihingi po ng justice ang mga Cebuanon. Bilang senador ng bayan, ano po yung hakbang na susunod po na gagawin ninyo? Kailangan maibalik natin yung ninakaw sa bayan. Kailangan managot po yung mga may kasalanan. Nagtatago po silang lahat, umalis na sa ating bansa, pero yung mahabang kamay ng batas, makukuha din sila. Kaya lang, medyo mahihirapan lang dahil malalakas silang mga tao. Pero gagawa po tayo ng paraan. May awa ang Diyos sa atin. Makakabangon po ang Cebu. Makakabangon ang ating bansa. Salamat, Senador. Kung tatanungin niyo ako kung meron warrant, meron. Nasa telepono ko. I have a copy. Pero, hindi pa yan, hindi siya official copy, kaya, basta alam ko meron. Confirm yan. Nasa telepono ko yung warrant. Pero, hindi yan official copy eh. Dadaan niya sa proper channels para ma-implement yan. Go ahead, make my day, Mr. Tulianes! Biyan mo! Sige ka lang, dyan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Noong una, hindi naman confirm na merong warrant of arrest issued. I was calling him, I believe 3 days ago, just to give some moral support, being a former colleague or comrade in arms sa PNP. Pero he was not picking up. And the following morning, I noticed na meron siyang missed call sa akin. So I hope we can talk just to give him some advice. Hindi para magtago, hindi para how to go about facing criminal charges, because sa kanya something novel. Kasi yung ibang mga kaso ng senador, including myself, dito lang, local courts. But this time around, this is more challenging for him kasi international criminal court. Imbestiga na ang kagawaran ng katarungan at ang Office ng Ombudsman. Dito sa Office ng Ombudsman, sa aming tingin, mauunang maipa-file ang kaso ni Elizaldico at yung ibang mga opisyal ng DPWH Region 4B at Sunwest, mga bumubuo ng kumpanya ng Sunwest. Tingin ko, kung hindi ito linggong to, baka next week, mga ma-file na yan. Siyempre, yung resolution nga, kailangan lumabas muna para malinaw ang information na ipa-file. Important witness, sir. Yeah, it's still a go as we speak now, at this very moment. Sir, may commitment po ba si dating Speaker Romualdez na attend? Wala, but after the election this afternoon, we'll buckle down to work, and then kasama doon yung pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya, plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung imbitahan namin through the Speaker. Sir, yung very important Yeah, darating siya. Okay, nagbigay na As of now, as of now. May affidavit ang sinasabi. Meron siyang affidavit, draft affidavit. Sir, what about Saldico? Si Saldico, we're extending our invitation kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So, hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. If not, pwede naman siya mag-testify, and then pwedeng after the testimony, pwede niya ipa-affirm yung nilalaman ng kanyang salaysay, yung kanyang testimony sa isang consul kung saan sa man naroroon. So, may ganong arrangement na with him? Yun ang gagawin namin, yun ang plano namin. Kung hindi siya makapunta sa embassy physically, para doon siya mag-testify, para maging valid yung kanyang testimony, even after testifying, pwedeng i-affirm through a consul na yung kanyang tinestify, maybe, halimbawa, Friday, tapos pumunta siya ng embassy or consulate ng Saturday, pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya, truth
truthful, at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Ibig sabihin, sir, meron kayong communication with Wala. sabi ko. Wala. So, paano po yung Doon sa arrangement? kanyang address. So pagka mayroong feedback, so paparating namin na actually doon sa letter of invitation, indicate namin yon. No, kung hindi siya pwedeng physically maka-attend, papayagan namin via Zoom because we already did this in the past. For the ICI to basically go into Davao City, to go into Davao Occidental, dahil nakita ko talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. Di ba? So, syempre, yun naman yung unang tanong eh. Meron bang proyekto o wala? Kung merong proyekto, substandard ba ito o hindi? Natapos ba ito o hindi? Saka tayo papasok dun sa second question, which is, meron po ba kumita? Wala po dito sa mga proyekto po ito. Which, kaya ako, mahalaga, yung unang pagpunta ng ICI team ni General Azurin, no, nung nakaraan to Davao City, para makita mo talaga isa-isa yung lahat po ng mga proyekto na dapat pong siyasatin at magkaroon actual na paglilinaw kung meron bang dapat mapanagot sa mga nakita mo nating incomplete, poorly situated, unconstructed projects po na ito. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of ghost projects in Mindanao Island. I mean, kung nakita ho natin na yung Bulacan seems to be the epicenter of ghost projects within Luzon, para sa Davao Occidental po natin makikita yun. And which is why ito po yung trabaho ng House at this point. No? Pagkatapos po nitong briefing po na ito, we will immediately coordinate with the Independent Commission for Infrastructure para mailatag dito kasi may mga nabanggit daw silang mga particular na mga proyekto. Kung hindi pa po ito na isasama, mahalaga may isama po itong madagdag pong listahan na ito doon po sa mga pupuntahan at sa site visit po ng ICI. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalabas ng 1.307 trillion pesos program budget para sa fourth quarter ng taon. Layunin nitong matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayang sinalanta ng mga nasakuna at sa mga kanilang agarang pagbangon at makapagsimulang muli. Ayon sa Department of Budget and Management, sa pangunguna ni Secretary Amena Pangandaman, malaking bahagi ng nasabing pondo ay ilalaan sa social services, alinsunod sa direktiba ng Pangulo na tiyaking lahat ng Pilipino ay makikinabang sa mga gastusin ng pamahalaan. Inatasan din ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng tanggapan ng pamahalaan na gamitin ang pondo sa pamamagitan ng matuwid at epektibong paraan upang mapalago ang ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang pamahalaan na kapag nagagamit ng tama ang pera ng bayan para sa infrastruktura, kalusugan, edukasyon o mga direktang subsidiya, mas maraming pera ang pumapasok na tutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Lumalakas ang konsumo at pamumuhunan dahil nakikita ng mga investors na tumataas ang pangangailangan para sa kanilang mga produkto at serbisyo. Mayroon ding tinatawag na multiplier effect ang paggastos ng pamahalaan sa mga mahalagang programa. Ibig sabihin, bawat pisong inilalabas ay nakakalikha ng higit pa sa 1 pisong halaga ng aktibidad sa ekonomiya. Prioridad ng Marcos Administration ang pag-angat ng pamumuhunan, ang pamumuhay ng mga Pilipino, kasabay ng pag-angat ng ekonomiya ng bansa. Naniniwala ang Pangulo na sa ilalim ng bagong Pilipinas, sabay na aangat ang kalidad ng kabuhayan at ang ekonomiya.